Sino po pwede magsabi dito, mahal ko ang Panginoon? Do you love Jesus? If you really love Jesus, pakihawakan ngayon katabi mo. As you serve the Lord with all your heart, God will surely bless your life. Totoo po yan mga kapatid. Pag pinaglingkuran mo ang Diyos ng buong puso, sigurado yan, 100% pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Sino dito naranasan yan? Nung siya ay naglingkod ng tapat sa Panginoon, talagang pinagpala siya ng Panginoon. Totoo po yan, kasi yan ay base sa mga salita ng Diyos, based on our experience, based sa mga testimonies ng mga kapatiran, nung sila ay tapat na naglingkod sa Diyos, talagang pinagpala ng Diyos ang ating mga buhay. Can we say, Hallelujah? Praise the Lord. Meron pong churchmate po, yung daddy ko po, labandera po siya, tapos 5 lang po yung anak. Lang no? 5 po ang anak. Tapos paralyzed pa po yung asawa. Di makatayo, di makalakad, walang trabaho. Pero itong kapatiran po ng daddy ko, tapat na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, nangyari, lahat ng 5 po niyang anak na pag-graduate niya ng college. Can we say praise God? Lahat po yun. Mga professionals na po ngayon. Yung isa po ay pastor pa. Kaibigan ko po. Talagang totoo, pag naglingkod ka sa Diyos ng tapat, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Pero ito po ang pagpapaalala namin sa inyo. Kasi sigurado hindi na pwedeng pagtalunan niya na pagpapalain ka ba o hindi. Sigurado yan, pagpapalain ka ng Diyos. Pero ito po, paalala natin. Kapag pinagpala ka ng Panginoon, lagi mong alalahanin yung mga payo ng mga mentors po natin, ng mga pastors po natin. Pakibasa po ng malakas, when God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Kapag pinagpala ka ng Panginoon, huwag mong masyadong itaas yung standard of living mo. Do not live beyond your means. Kasi baka malugi ka sa huli. Nagigets natin? Pakitapik yung katabi mo, huwag ubos biyaya. Bukas nakatunganga. Huwag one day millionaire. Kahapon po, minimentoran ko po yung isa ko pong anak. Habang naglalakad kami, sabi ko, nak, sigurado, pagpapalain ka ng Diyos, yayaman ka. Pero kapag yumaman ka, piliin mo pa rin yung simple living. Yung simple ka lang. Simple ka lang. Mas maganda yon. Huwag mo masyadong itataas yung standard of living mo. Maganda yung simple ka lang, pero sobrang blessed ka pala. Amen. Parang style Chinese. Di ba nakita niyo po yung mga Chinese? Simpleng damit lang pero mga bilyonaryo. Ang problema po ng mga Pinoy, kaunting pagpapala lang, alam mo kung sinong mayabang na umasta sumuweldo lang ng kapraso wala nang ipon-ipon. Wala nang pag-iingat. Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, mabuti po tayong katiwala. Amen. Hindi po tayo katiwaldas. Mabuti po tayong katiwala sa mga pagpapala ng Diyos na meron po tayo. Amen. Pakisabi po, hard-earned money. Pakisabi po, easy money. Alam niyo, pag easy money, ang bilis gastusin. Pero kapag hard-earned money, yung mga pagpapala na talagang pinagpawisan mo, pinaghirapan mo, dugot pawis ang puhunan, ay, masasabi niyo mga kapatid, talagang ingat na ingat ka. Talaga nandyan yung panalangin, yung talagang pag-iisip sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Amen.
Kaya ang sabi po dyan, when God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. And we say, wow. Di ba yan yung laging prayer natin? Lord, pagpalain mo lang ako at magiging pagpapala ko. Amen. Pagpalain mo lang ako, Diyos, marami po akong hihilahin sa pagpapala. Lalong-lalo na po sa gawain po ng Diyos. Lalo sa gawain po ng Panginoon. Kasi naniniwala tayo pag pinagpala natin ang gawain ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, ibabalik yun ng Panginoon. Nang siksik, liglig, at umaapaw. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas po dyan, tayo po yung makaupo po sa presensya ng Panginoon. Sabi po ng 1 Timothy 5:17, ang ganda po ng verse na yan. Basahin nga muna natin saglit. The elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching. Yun daw po mga preaching elders. Pag sinabing preaching elders, tumutukoy po ito sa mga lingkod po ng Diyos. Sabi, worthy po sila. Pakisabi po, double honor. Double honor. Worthy daw sila bigyan ng double honor. Hindi lang sila bibigyan ng honor, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ibigay natin yung double honor sa kanila. Bakit? Kasi po, sila po yung ginamit ng Panginoon para tayo makakilala sa Panginoon. At matindi po yung mga sakripisyo nila bago po sila makarating sa mission field. Sa inyo pong lingkod na lang, sa akin na lang po, bago po ako makarating sa mission field, nagkatagpo-tagpo tayo, matindi po pinagdaanan po namin ni Sister Chris. Alam niyo po yan. Alam niyo po yan. Mas pinili natin yung hard way na po, pwede naman tayong magpastor ng hindi nag-aaral kasi may anointing naman, may experience naman, may skill naman, pero mas pinili po natin magtapos ng Bible College. Mas pinili natin yon. Sasabihin nga ng Diablo, ba't mo pa pipiliin yan? Napakahirap niyan. Napakahirap niyan. Magugutom ka dyan, mapapagod ka dyan, mapupuyat ka dyan. Halos dyan ka na nakatira sa dormitory. Pero sa akin po, no pain, no gain. Sabi ko, mas gusto ko yung naghihirap ako. Mas gusto ko yung hard way. Amen. Kaya ang pastor po, wala po talagang sweldo yan. Ang meron po sa amin, love gift. Kaya ang love gift po sa pastor, hard-earned love gift. Kasi matindi po yung dinaanan niya bago magpastor yan. Amen. Purihin ang Diyos. Ang sabi po sa 1 Timothy 5:17, double honor. Yung honor po pala sa Greek Bible, pakisabi po, timei. Timei. Alam niyo po ba ibig sabihin ng timei? Dalawa po ibig sabihin yan. Pakisabi po, respect. Pakisabi po, price. It pertains to financial blessing. Kaya nung sinabi ni Apostol Pablo na yung mga pastors natin, preachers, teachers of the word, worthy sila sa double honor, yung honor pala yun, may dalawa palang ibig sabihin. Respect, bigyan mo sila ng dobling respect and dobling pagpapalang pinansyal. Yan pala ibig sabihin yan. Can we say, praise God? Praise God. Bakit po? Bilang pasasalamat po natin at pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Pero ang makakagawa lang po niyan, yun talagang mahal na mahal po ang Diyos. Pakisiko ngayon katabi mo, do you love Jesus? Pag mahal mo Diyos, madaling gawin yan. Pero pag hindi mo mahal si Lord, mahihirapan ka. Mahirapan ka. Pero pag puspos ka ng banal na spirito, puspos ka ng pagmamahal ng Diyos, madali po yang gawin. Purihin po ang Panginoon.
Tanungin mo nga yung katabi mo, gaano ka kamahal? Kung lalagyan ka ng price, kung lalagyan ka ng tag price, gaano ka kaya kamahal? Ha? Gaano ka kamahal? Gusto po namin sabihin na sa lahat po ng anak ng Diyos, wala po sa ating cheap. Wala po sa ating cheap. Wala po sa atin yung 21 tumpok. Walang ganun na anak ng Diyos. Amen! Wala po sa atin yung parang walang halaga. Alam mo kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka kamahal? Tanggapin po natin ito mula sa puso natin. Kahit pagsamasamahin pa po yung kayamanan sa buong mundo, hindi ka pwedeng bayaran. Ganon ka kaimportante. Ganon ka ka-value. Pakisabi, priceless. You are priceless, kapatid. Lagi mo ilalagay sa mind mo, hindi ako cheap. Hindi ako mumurahin. Hindi ako parang walang value. Matindi ang halaga ko. Amen! Ipuprove ko po yan sa scripture. Kung gaano ka katindi, kung gaano kalalim yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. Kasi minsan, kapag ang isang tao, meron siyang insecurity, meron po siyang low self-esteem, pag masyadong mababa yung tingin niya sa sarili niya, wala nang halaga yung sarili niya, kung minsan pumapasok ang dyablo dyan, at yung buhay niya nagiging parang walang halaga na, wala nang kwenta. At kapag naisip ng tao na wala na siyang kwenta, nagiging matamlay po siya. Pero ang salita ng Diyos, nagsasabi na, you are priceless. Kahit pagsamasamahin ang lahat ng pera sa bangko sentral, hindi ka pwedeng bayaran. O sabihin na natin, pagsamasamahin ang lahat ng pera sa buong bansa, sa buong mundo, hindi ka pwedeng bayaran. Priceless ka. Now, tingnan natin ang scripture dito po sa 1 Corinthians 6:19. Ano pong sabi diyan? Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam na yung katawan ay templo ng Espiritu Santo? Hindi mo ba alam na nananahan sa katawan mo ang Espiritu ng Diyos? Hindi mo ba alam? Ang sabi diyan, the Holy Spirit is in you whom you have received from the Lord. Pakihawakan sa balikat yung katabi mo, tumatahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Nakatira sa iyo, sa katawan mo. Ang katawan mo ay templo ng Espiritu Santo. Amen. At ang sabi ng salita ng Diyos, hindi mo na pag-aari ang katawan mo. Hindi na sa iyo yan. Amen. Verse 20, for you have been bought with a price. Sabi, binayaran ka ng malaking halaga. Malaki binayad sa iyo at sa akin. Hallelujah. Therefore, glorify God in your body. Sabi doon, dahil malaki binayad sa atin ng Panginoon, at ang ating katawan ay hindi na natin pag-aari, at sa ating katawan tumatahan ngayon ang banal na Espiritu, gamitin daw natin ang katawang ito para sa paglilingkod, para papurihan ng Panginoon. Amen. Tumayo po tayo saglit. Itaas natin yung mga kamay na yan. Yang pong mga kamay na yan, gamitin po natin sa pagpupuri sa Panginoon. Iwagayway nga po natin yan.
At sa isip mo, pasalamatan mo ang Panginoon dahil binili ka niya ng malaking halaga doon sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yang kamay mo na yan, ipatong mo sa uluhan ng katabi mo. Sabihin mo, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Tumatahan sa iyo, kapatid. Mula ulo hanggang talampakan, nananahan sa iyo ang Panginoon. Hallelujah. Grabe yung presence ni Lord. Tayo pimako po sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, dahil sa minana po nating kasalanan, nakasanla po yung ating pong mga buhay sa dyablo. Matagal po tayong nakasanla. Kaya titingnan po natin, biktima po tayo ng tinatawag na generational curse. Nakita niyo po kung ano yung malas curse, yung mga pangit na meron sa pamilya natin. Pag wala ka sa Panginoon, mauulit yun sa iyo, sa kapatid mo, sa isa mong kapatid. Mauulit yun sa anak mo, paulit-ulit. Pakisabi po, generational curse. Napansin niyo po, yung pong mga kabilang sa broken family, ako po I came from a broken family. At na-observe ko po, totoo po yung generational curse. Basahin niyo Book of Exodus. Nauulit at nauulit. Nauulit at nauulit. Kaya nakakalungkot po pag tinanong mo siya, broken family kami. Kapatid ko, broken family din. Yung isa ko kapatid, broken family. Yung pinsan ko, yung kamag-anak ko, puro wasak ang aming pamilya. Paulit-ulit, ang tawag po doon, generational curse. Amen. Pero salamat sa Panginoon, binirek na po yan ng ating Panginoon. Hindi na mauulit yan sa ating mga anak. Amen. Hindi na maulit yan. If you serve the Lord with all your heart, if you serve the Lord faithfully, tingnan mo ako sa mata, magiging chain breaker ka. Chain breaker. Pagdating sa iyo, maiiba ka. Maiiba ka. Halimbawa, isa po sa curse po yung kahirapan, yung kawalan ng pera, halos walang makain. Napansin niyo po, kapag ang kahirapan dumapo, ang hirap. Kita mo, puro mahirap. Mahirap yung kapatid, mahirap yung isang kapatid, mahirap yung tatay, mahirap yung nanay. Parang ang hirap ng pera sa kanila. Pasa-pasa po yun pasa-pasa. Pero salamat sa Diyos. Pakisabi po, salamat sa Diyos. Binirik na yan ng Panginoon. I am a chain breaker because of Christ. Kaya simula sa iyo ngayon, dadalo yung pagpapala ng Diyos hanggang sa mga anak mo. Amen! The chain is broken. The chain is broken. The chain is broken. Amen! Kaya salamat sa Panginoon kasi binili po tayo ni Kristo sa krus. Binayaran ng Panginoon sa krus ang ating pong mga sala. Tingnan niyo po kung ano yung mga sakripisyo, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Matindi po. Matindi. Matindi po. Hindi tayo binayaran ng Panginoon ng salapi. Hindi niya tayo binayaran sa pamagitan ng GCash, bank transfer. Hindi pinambayad sa iyo ng Diyos yung kayamanan ng sanlibutan. Alam mo kung anong pinambayad sa iyo? Yung kanyang dugo. Yung kanyang banal na dugo. His precious blood. His life. He died that we might live, mga kapatid. Kaya, hindi po easy money yan. Hard-earned blessing po yan. Amen. Kaya hindi ka cheap. Hindi ka mumurahin. Hindi ka yung
Sasabihin ng dyablo, wala kang kwenta, ang buhay mo, wala nang halaga. No. Ikaw yung pinakamahalagang nilalang sa Panginoon. At hindi siya papayag na mahiwalay ka sa Kanya. Hindi siya papayag na mapahamak ka. Amen. Pastor, ang dami ko ng pagkakamali. Nagkamali ako ng once, twice, thrice. Halos hindi ko nakilala sarili ko. Durog na ako, wasak na ako. Pero the Bible tells us that God loves us unconditionally. Amen. Namatay po siya sa krus. Tinanggap niya lahat ng latay, lahat ng hampas, lahat ng mga panlalait. Sinasalitaan siya, minamak siya ng mga tao. Alam niyo po, habang ginagawa ng Panginoon yon, alam niyo po kung ano po ang nasa isip niya. Pakihawakan ngayon katabi mo, ikaw, tayong lahat. Kaya lahat po ng tumanggap sa Kanya, taas po ang kamay. Itaas nga po ang kamay, buong puso mo tinanggap ang Panginoon. Kaya ikaw na tumanggap sa Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. Ikaw na tumanggap sa Panginoon, nilinis Kanya ng Kanyang dugo, binayaran Kanya ng Kanyang dugo, at nanahan sa iyo ang Kanyang Espiritu. Amen. At dahil nanahan sa iyo ang Kanyang Espiritu, ang katawan mo ngayon ay templo, tahanan. Yan yung langit po ng Panginoon dito sa kalupaan. Kung meron pong langit na siyang kaharian ng Diyos, na kung saan doon nananahan ng Panginoon, gusto ko sabihin sa iyo, may extension po yung langit, yung katawan mo, na pansamantalang tirahan mo. Tumatahan yan sa iyo ang Panginoon. Amen. Kaya yung katawan na yan, binili na yan ng Panginoon. Amen. Pakitignan nga po, hindi ka na for sale. Meron ho ba dyan? You are not for sale. You are not for sale. Pakisabi nga sa katabi mo, you are not for sale. Hindi ka na for sale ngayon. Hindi ka na pwedeng bilhin ng iba. Hindi ka na pwedeng ipagamit sa iba ngayon. Amen. Kapag may nakalagay na for sale, pwede mo pang bilhin yan. Available pa yan. Pero dahil binili na tayo ng Panginoon, hindi na tayo for sale. Huwag mo nang entertainin yung mga temptation, yung mga gawa ng kaaway. Amen. Kaya pag may nanunukso sa iyo, hinihila ka sa gawaing sanlibutan, sabihin mo sa sarili mo, I am not for sale. I am sold out for Christ. Palakpakan nga natin ang Panginoon. We are sold out for Christ. Kapag sa furniture, mayroon po nakalagay na sold out, ano po ibig sabihin yan? Hindi mo na pwedeng bilhin yan. Kahit doblehin mo pa yung bayad. Pag sinabing sold out, may-ari na niyan. Ang sabi ng salita ng Diyos, we are sold out for Christ. May-ari na sa atin. May bago na tayong owner. Ito ang ating Panginoong Hesus. Amen. Pag sinabing sold out for Christ, hindi na pwedeng gamitin itong kamay na ito sa kasalanan. Hindi na pwedeng gamitin ang mga matang ito sa kasalanan. Hindi na pwedeng gamitin ang tenga na ito sa kasalanan. Every part of your body ay hindi na pwedeng gamitin sa sanlibutan, sa pagkakasala. Can we say amen to that? Amen! Kahit may dumaang babae na mahalay, pipikit at pipikit po tayo. Kasi ang matang ito, para na sa Panginoon.
Amen. Hindi dahil sa natatakot ka sa misis mo, na baka dukutin yung mata mo, pitikin ka. Kundi ipipikit mo dahil ito ay para na sa Panginoon. Amen. Hindi mo na ine-entertain yung mga chismisa na yan. Kasi ang gusto ng tengang ito, puro sa Panginoon lang. At yung may pakinabang sa pinansyal, sa kabuhayan, sa buhay pananampalataya. Ang bibig na ito, hawakan mo yung bibig ng katabi mo, ganun na yung huwag mo nang gamitin yan sa kasalanan. Huwag ka nang magsisinungaling. Huwag ka nang manlalait ng kapwa mo. Huwag ka nang magsasalita ng negative. Ganunin mo ulit. Huwag nang negative. Huwag puro pag-aalinlangan. Huwag mo mabaliitin yung sarili mo. Huwag magsasalita ng mga marumi. Gamitin mo ang bibig na yan sa pagpupuri sa Panginoon. Minsan pa, gamitin natin ang bibig na ito sa pagpupuri sa Panginoon. Can we say hallelujah? Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang ating mga kamay. Ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. We are not for sale anymore. Sabi nga kung meron kang personal na bagay, ano ba yung mga personal na bagay na meron ka? Papayag ka ba na gamitin ng iba yung personal na bagay mo? Papayag ka ba? Hindi, personal yan Personal yan Bawa toothbrush. Uy, Brad, pera mo toothbrush mo. Ay, hindi pwede. Personal yan Akin lang yan Tama? Papayag ka ba na yung asawa mo may ka-close na ibang opposite sex? Hindi ka papayag. Kasi yung asawa mo para lang sa'yo. Nagkakaintindihan tayo? Para lang sa'yo. Magwawala ka. Magagalit ka. Amen po? Kasi alam mo na yung asawa mo para lang sa'yo at ikaw ay para lang sa kanya. Hindi ka na para sa iba. Lahat po ng married taas ang kamay, hindi na po tayo para sa iba. Para lang tayo sa asawa natin. Ganon din po sa sold out for Christ. Hindi na po tayo para sa sanlibutan. Ang talent po natin, yung skill na meron tayo, hindi natin ito gagamitin sa pagkakasala. Para lang ito sa Panginoon. We are sold out for Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. At kapag pinapagamit natin ang buhay natin sa Panginoon, lalo po ito ibe-bless ni Lord. Lalo po ito kakahabagan ng Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo as we close. Pakisabi po, worship. Even yung worship natin, exclusive po ito para lang sa Panginoon. Yung Sunday po natin, yung worship po natin, kaya tayo nandito, para to sa Panginoon. Kasi binili niya nga tayo Pag-aari ng Panginoon ang buhay natin. At ipapagamit natin sa Panginoon ang ating pong buhay. Amen. Kaya pansinin niyo po, kahit minsan masama ang pakiramdam natin, nag-church pa rin tayo. Kasi alam natin na para sa Panginoon ng linggo, para sa Panginoon ng worship. Kahit nga may mga problema sa bahay, we still worship. Maging po yung mga mag-asawa, kahit may LQ, we still worship the Lord. Ano po ibig sabihin ng LQ? Lovers quarrel. Hindi po natin idadamay ang church. Hindi po natin idadamay ang Panginoon. Nakakahiya. Nakakahiya sa Panginoon. Sasabihin po namin sa inyo mula nung mag-boyfriend, girlfriend parang kami ni Ate Chris, hanggang mag-asawa na kami ngayon, more than 25 years na po kami. Kung meron po kaming misunderstanding, hindi po namin isinasama ang Panginoon. Kasi walang kasalanan ng Panginoon doon. Parang nakakahiya sa Panginoon, pag may problema kayong mag-asawa, hindi kayo mag-church. Ay, hindi po ganun. Huwag mo idamay ang Panginoon, ibang usapin yon. Marami po kaming nakitang mga mag-asawa na kahit may problema sila, they still manage to attend worship service
At nakita namin after worship service, magaling na sila, maayos na sila. Amen! Pwede po ba natin ipangako sa Panginoon sa mga mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, kahit meron kayong misunderstanding, worship pa rin tayo sa Panginoon. Kasi para sa Panginoon ang worship. Hindi naman natin ito ginagawa para sa tao, kundi para sa Panginoon. Kahit may sakit ka, kahit may problema ka, dapat nga lalo kang mag-worship eh. Kasi doon sa worship, pwede kang pagalingin ng Panginoon. May kilala po kami, halos hindi na makatayo. Halos hindi na makatayo sa sakit. Binubuhat na siya. Sabi ng dyablo sa kanya, huwag ka na mag-church, di ka na nga makatayo eh. Nagpapabuhat siya sa asawa niya. Buhatin mo ako. Gusto ko mag-worship para sa Panginoon ang worship. Alam niyo, salamat sa Diyos. Ito pong taong ito na binubuhat. Kita mo, nasa isang tabi, nakahiga. Pinagaling po ng Panginoon. Ngayon, nakatayo at naglilingkod sa Diyos. Amen! Hindi pwede yung meron akong sinat, di na muna ako magsisimba. Diyos ko. Alalahanin mo yung ginawa ni Kristo sa krus. Hindi deserve ng Panginoon yan. Amen! Sabi nga pag lumayo ka sa Panginoon dahil sa problema mo, lalong lalala yung problema mo. Lalong lalala yan. Pag lumayo ka sa Panginoon dahil sa sakit mo, baka lalong lumalaya, hindi ka na gumaling. Amen? Purihin po ang Diyos sa buhay ng mga kabataan po natin na dahil na-realize nila na sold out for Christ na sila, they were delivered from addiction. Lumaya po sila. Anong klaseng addiction po yan? Addiction from online gaming. Na-realize po nila na sold out for Christ kami. Ang katawan namin ay templo ng Espiritu Santo. Bawat bahagi ng aming katawan, ang aming mga mata, ang aming tenga, mga braso at kamay, paa, katawan, buong katawan, templo kami ng Espiritu Santo. Hindi kami masusunod. Si Lord ang masusunod sa amin. Alam mo, salamat sa Diyos, malaya na po sila. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa buhay ng mga kabataan natin na pinalaya ng Panginoon. May mga nagpapatotoo, Pastor, alam mo, nung nag-gaming ako, hindi lang 2 oras, hindi lang 4 na oras, adik ako dyan. Sino po dito pinalaya ng Panginoon? Hallelujah! Babalansehin ko lang, hindi naman masama ang mga gaming, lalo kung disiplinado ka, naglilibang ka lang for 30 minutes, di naman masama yan. Pero kapag addiction, na-addict ka na, ayan ang masama. Kasi mapapabayaan mo na yung katawan mo, masama effect niyan sa mind, sa emotion, sa psychology, sa social, masama epekto niyan. Pag addict ka na dyan, yung po mga na-addict po sa ganyan, nagkakaroon ng problema sa social life. Nahihirapan na siyang makipag-ugnayan. Mahirapan na siyang mag-express, makipag-usap. Kaya yung mga addict sa ganyan, tahimik lang Tahimik, di makapagsalita. Hindi siya makakunik. Kasi po, one-way communication yan Kaya pansinin niyo po, ang mga kabataan ngayon, bata pa lang, ang kakapal na ng salamin. Ang kakapal na. Tingnan niyo po ang sabi dyan sa research. Computer game addiction can significantly impact mental health. Ayan. Unang titirahin sa iyo dyan, yung utak mo. Nagiging berdugo ka, nagiging brutal ka. May napanood po kami sa computer shop, pinapauwi ng nanay. Pinapauwi. Alam mo, ginawa ng bata, sinapak yung nanay. Sinapak yung nanay. Nagkakaroon na ng problema kasi puro barilan, brutal, patayan yung nilalaro. Purihin po ang Diyos. Salamat sa mga anak ng Diyos, pinalaya tayo ng Panginoon. Amen.
Pakisabi sa katabi mo, pinalaya ako ng Panginoon. Pinalaya ako ng Panginoon. Sa mga brutal na gaming, barilan, pinalaya ako ng Panginoon. Pinalaya ako ng Panginoon sa ML, Code M, Valorant, Warzone. Pinalaya tayo ng Panginoon. Amen? PUBG, Roblox, Minecraft, parang iba na yun. Pang bata na po pala yun, sorry. Pang bata na yun. Sabi sa likod, corny. Ano pa po ang sabi dyan? Computer game addiction can significantly impact mental health, physical health, kaya nagiging obese, no? Nagkakaroon ng sakit, no? Ano pa po? And social life, napapabayaan yung pamilya, napapabayaan yung pakikipagkapwa-tao, nagiging mahiyain, hindi makapagsalita. Ano pa po? Mind, it can lead to anxiety, depression, difficulty, concentrating, and impaired emotional regulation. Ayun nga, nagiging magalitin, mainipin, may matinding anxiety kasi hindi makapaglaro eh. Body, excessive gaming can cause eye strain, sleep disturbances. Kaya pala hindi ka makatulog kasi laro ka ng laro eh. Oh. Ano pa po? Obesity and potentially worsen existing health conditions. Social life, tatamaan din po. Addiction can result in social isolation, lagi ka na lang mag-isa, strained relationships, and a decline in social skills. Bad po yan sa tao. But salamat sa Diyos, we are delivered. Pinalaya tayo ng Panginoon. Pinalaya tayo ng Diyos. Lahat nga ng pinalaya ng Panginoon, malakas na palakpak para sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, pinalaya ka na ni Lord. Malaya ka na ha. Huwag ka nang magpapagapos pa, huwag ka nang magpapakulong pa dyan. Malaya ka na. Sold out for Christ ka na. Amen. Ano pa po sabi dyan? Tithing is not giving to God but returning what is His. Kung sold out for Christ ka, kasama pati pananalapi. Tandaan mo, pag nagtatites ka, hindi ka nagbibigay, kundi binabalik mo lang yung para sa Diyos. Pag sinabing tithes, pakisabi po, 10%. Lahat po ng income po natin, ibigay po natin yung 10% sa Panginoon. Actually po sa tithing, hindi po tayo nagbibigay. Nagsosoli lang tayo. Ang totoong pagbibigay, after we give our tithes, pakisabi po, offering. Offering. Doon yung totoong pagbibigay. Last Sunday po, nag-offering po sa akin yung mga kapatiran sa Taytay. Dinala po ako sa SNR Taytay. Sabi ko, wag na. May istorbo pa kayo, tatakbo pa ako ng silang. Baka malita ko, hindi pwede, pastor. Kailangan mo munang kumain. Sabi ko, bilan nyo na lang ako ng kahit ano lang dyan. Hindi po. Ibibigay po namin yung pinaka-the best dahil lingkod po kayo ng Diyos. Dinala po ako sa SNR. Sa SNR po pala, higanti po ang mga pizza po dyan. Panghiganti. Lalaki! Tapos yung tinapay na ganito, ang laki, yung nababalot ng foil. Pakisabi ko, ang sarap. Tapos ang laki ng milk tea, may mga chicken. Tapos the best po yung salad. Diyan po pala ang pinakamasarap na salad. Halos din ako makatayo, sabi ko, hindi ko na po kaya. I-take out nyo na po, pastor. Para sa mga bata, para sa pamilya. Alam nyo po, habang ginagawa po nila yon, nadadama ko yung presence ni Lord. Sabi ko, kung ano yung ginawa nyo sa likod ng Diyos, kay Lord nyo ginagawa.
pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya po, ang challenge ko po sa inyo mga kapatid, be a tither. Be faithful to your tithes. Mag-start ka lang muna sa tithes. Hindi mo pa kaya mag-offering, hindi pa kaya ng income, pakisabi sa katabi mo, tithes na muna tayo. Gayahin po natin yung mga students po natin. Huwag po tayo magpatalo sa mga students po natin. Mga estudyante po sila, wala po silang trabaho, pero mga tithers na po sila. Ikaw na nagtatrabaho, hindi ka magta-tithes, nakakahiya po sa mga estudyante. Be sold out for Christ. Be committed sa worship, sa tithes, sa family. Be committed to God. Tayo po'y manalangin.